rice tax na yan nang sa ganon bumaba na ang presyo na sa ngayon ay dapat nasa bandang 35 pesos. Or sige, lagyan nila ng a reasonable margin pero nasa neighborhood ng 35 pesos. Ito, naginayupak to eh. Huwag kang maginayupak ha. Ito, pakinggan natin to ha. Kimbo, makinig ka. Huwag kang magtatali-talinuan dyan ha. Ka ng mga kongresista, bakit walang presyo ng bigas na mas mababa sa 50 pesos kada kilo sa mga pamilihan? Sa presyo po na nakukuha po ng mga retailers po sa Bulacan, ito po kasi yung pinakamalapit po sa Manila eh. Usually po, nakakabili po yung mga retailers ng 38, papasa naman nila ng plus 4 pesos or 5 pesos. So nasa market po ng 42 or 43. Ito po yung mga broken. Yung naman po mga well-milled rice, nabibili po nila ng 1950, that is 39 pesos po or 40 pesos. Nabibinibenta naman po sa market ng 44 or 45 pesos. So yun po yung nangyayari po ngayon sa kasalukuyan po. Conservative pa yun ha. Conservative pa. Kasi wala ng 45 pesos sa market. Kimbo. Ibig mo sabihin, Kimbo, nakukuha nila ng 38 pesos, tapos ibebenta nila ng 35 pesos. Ang galing ano? Ang galing. Ha? Gusto po ninyong marinig uli ang sinabi ni Stella Kimbo. Ito. Bakit bigla ka nagpakita, Stella Kimbo? Magpapasikat ka sa akin? Hindi ako mabibilib sa'yo. Hanggat hindi mo ine-explain ang yaman mo, saan galing ang pinagbili mo ng mga kayamanan mo, hindi mabibilib ang taong bayan sa'yo. Balita ko, matatalo ka na. 45 pesos. So yun po yung nangyayari po ngayon sa kasalukuyan po. Pero, Mr. Chair, mag-ikot ka sa palengke, itataya ko na sweldo ko, bonus ko, pati bahay ko. Wala kang mabibili na lintik na less than 50 pesos. Bihira po, Mr. Chair. Pinagbobola tayo ng mga hinayupak na ito. I'm sorry for my language, pero niloko tayo somewhere else eh. Nakita, sinabi na ng customs 33. Sinabi na nga ng wholesaler 35 to 40 ang benta niya. Bakit sa palengke na 50? Are you saying, Mr. Chair, 10 pesos ang kita mo? Inayupa ka rin. Hindi mo naiintindihan ang business. 33 pesos import. Alright, reaction TVPH nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon mga reaction. Mantakin po ninyo ha. Mantakin ninyo. Si Stella Kimbo nagparamdam. Pag-uusapan po natin ngayon, mantakin ninyo ha. Maniwala po kayo sa hindi. Nagkagulo po yung mga kongresista sa halaga ng bigas. Ito re-reactionan po natin ha. Kung talagang totoo at tama ang ginagawa ng mga inayupak na to. Nagpasikat din yung isang tulpo. Oo, si Erwin, inayupak. Sabi niya, mga inayupak ko, inayupak ka rin. Alright, ito na. Alright, simulan na po natin. Pero bago yan, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Ayan po ang ating channel. Mantakin po ninyo, wala pa po tayong 4 months. Road to 400,000 subscribers na po tayo. Yan po ang nakuha natin sa 100,000 subscriber. Ito po. Ito po ang ating silver play button. Ngunit, ang nais po nating makamit ay ang ating gold play button. Kaya samahan po ninyo ako na makamit ang gold play button. Subscribe po kayo at ishare ang bawat video natin. Dahil mapapasa kamay po ng Pangulong Duterte ang silver play button na to at ang gold play button bilang isang maliit lamang ng papapakita ng pasasalamat sa lahat po naman ginawa niya sa ating bansa. Ayan po, subscribe na po kayo. Simulan na natin. Stella Kimbo, anong bago sa'yo, Stella Kimbo? Ito po, pakinggan muna po natin ang balita. Bakit nga ba nananatiling mataas ang presyo ng bigas sa merkado kahit maraming supply ng bigas at binawasan pa nga yung taripa sa inaangkat na bigas? O June, naniniwala ang mga membro ng House Quinta Committee o tinatawag din na Super Committee dito sa Kamara na mayroong nangyayaring sabwatan sa pagitan ng mga rice traders at importers kaya nananatiling mataas ang presyo ng bigas sa merkado. Unang-una, pinapaalam ko sa liderato ng leader dyan, kaya mataas ang bigas. Bakit? Supply and demand.
Supply and demand. Nagpo-produce ba tayo ng bigas? Hindi. Nagpo-produce man tayo ng bigas dahil napakasarap ng bigas natin saan dinadala? Sa ibang bansa? At ang pinapakain na sa ating bigas, yung tinatawag na well-milled, yung durog-durog. O sige, bilhin nyo. May sikat na bigas yung buko pandan. Bilhin nyo yun. Tapos ikumpara nyo doon sa royal ship ng Thailand. O di ba? Inano ko pa, tinawag doon anong tawag doon? Ina-advertise ko pa. O, di ba? Baka naman. O, gusto nila yung well-milled, ibenta sa taong bayan mura. Mura hindi. Mahal pa rin. 50 pa rin yun. Tapos, yung tinatawag nilang long grain, yung masarap, yung mahaba, yung Thai rice na masarap. O yun, mahal yun. Di ba? Ang usapan dito, nagpo-produce ba ng bigas ang Pilipinas ngayon? Nagpo-produce ba ng sapat na bigas ang Pilipinas? Kahit anong ngawa nyo dyan, talagang mataas ang bigas. It's a supply and demand. Kahit gaano pa kalulupit, yung mga tinatawag na rice, tinatawag na hoarder, yung nag-hoarding o nag-iimbak, nagko-control. Kaya ba nilang kontrolin ang bigas kung bumabaha, bumabagyo ng bigas sa mga tindahan na yung mga mismong mga farmers wala na ang pagbilhan ng bigas sa sobrang dami ng bigas. Napupuno na ang mga store, napupuno na lahat ng mga pwedeng pagimbakan ng bigas sa Pilipinas. Anong mangyayari ngayon katulad ng Thailand tsaka Vietnam? Wala na silang pagsidlan, tsaka yung Vietnam wala na silang pagsidlan ng bigas. Anong ginagawa? Binebenta sa labas ng bansa, mura. Tapos sasabihin nyo sa atin na mahal ang bigas, ine-explain ko lang. Huwag kayong magngangawa kung mahal ang bigas. It is a supply and demand. Pinagmamalaki nila. Anong pinagmamalaki nila? Ito. Magandang gabi, Rosalie. Bakit nga ba nananatiling mataas ang presyo ng bigas sa merkado kahit maraming supply ng bigas at binawasan pa nga yung taripa sa inaangkat na bigas? Oh, sa salitang inaangkat na bigas. Ibig sabihin, hindi natin supply yun. Yung mga nagsusupply ng bigas, mura ang bigas nila. Wala na silang pagsidlan sa Vietnam tsaka Thailand. Kaya ang benta sa atin ng bigas, pinakamura ay 30 pesos siguro. O siyempre, dadaan niya ng custom. Dadaan niya ng tinatawag na importer. O tapos rice dealer. Tapos ng rice dealer, yung mini rice dealer. Tapos retailer. Hindi pa natatapos dyan nung nagpapa 5-6 ng bigas. Ibebenta yung bigas, ulugan. O, saan ka pa? Diba? Pakinggan po natin si Kimbo kung anong masasabi niya sa nangyayaring krisis sa ating bansa. Napakamahal daw ng bigas, Nagnangawa. Tsaka itong si anong pangalan yan? Si Erwin Tulfo, nagpasikat na naman, Erwin Tulfo, wag mong tawagin inayupak ang kapwa mo. Kung ayaw mong matawag na inayupak ka rin. Diba? Ganon yun, mga kareaksyon. Ito, pakinggan natin. For traders to purchase more imported rice. O, yun. Nasa kamay ng importers Oh. at traders Oh. na yumaman po ng 13 billion pesos. O, Dahil yun po yung kinita nila dahil bumaba ang taripa Oh. to 15%. Oh. Yumaman sila, 13 billion as a whole. o, Pero winibidhold nila ang Oh. rice stocks sa ngayon. o, Maawa naman sila, di ba? Oh. Pakawalan na nila ang rice stocks na yan nang sa ganon, bumaba na ang presyo na o. sa ngayon ay dapat nasa bandang 35 pesos. Or sige, lagyan nila ng a reasonable margin pero nasa neighborhood ng 35 pesos. The farm gate sir, price went down by... went down. 35 pesos ang bigas. Stella Kimbo, papasok ang bigas sa Pilipinas, 33 pesos na. Iibig mo sabihin, papasok ng 31 to 33 pesos ang bigas sa Pilipinas, hindi na gagamit ng gasolina yung nag-import, hindi na ibabiyahihan. Hindi sila magbabayad ng mga kargador, hindi sila magbabayad ng pwesto sa palengke.
Hindi sila magbabayad ng tax. Stella Kimbo, nasaan ang utak mo? O ito, pakinggan po natin Landed cost went down. So it is a puzzle din po for us na perhaps this deserves a more nuanced analysis. Kasi in a highly competitive market, you would expect that a decrease in tariff rates would result in increased quantity of imports, and the increase in quantity of rice supply in the market and should translate to lower retail, pero hindi po yon yung nangyari. Isa pa to. Ito po, pakinggan po natin Mababa sa 50 pesos kada kilo sa mga pamilihan. Sa presyo po na nakukuha po ng mga retailers po sa Bulacan, ito po kasi yung pinakamalapit po sa Manila eh. Usually po, nakakabili po yung mga retailers ng 38, papasa naman nila ng plus 4 pesos or 5 pesos. So nasa market po ng 42 or 43. Ito po yung mga broken. Yun naman po mga well-milled rice, Yun ang tinatawag na broken, yung ayaw kainin ng mga tao. 45 pesos, durug-durug yun. Pag kinain mo yun, parang kumakain ka ng nilutong arena. Ikaw ba, Kimbo, pakakain ko sa'yo yung broken, yung parang pagkain ng manok, kakainin mo? Baka kakainin mo yung tinatawag na galing India, yung, anong tawag doon, yung mahabang rice. Oh. Diba? bili po nila ng 1,950. That is 39 pesos po or 40 pesos. Binibenta naman po sa market ng 44 or 45 pesos. So yun po yung nangyayari po ngayon sa kasalukuyan po. Pero, Mr. Chair, mag-ikot ka sa palengke, itataya ko na sweldo ko, bonus ko, pati bahay ko. Wala kang mabibili na lintik na less than 50 pesos. Bihira po, Mr. Chair. Pinagbobola tayo ng mga hinayupak na ito. I'm sorry for my language, pero niloloko tayo somewhere else eh. Nakita, sinabi na ng customs 33, sinabi na nga ng wholesaler 35 to 40 ang benta niya. Bakit sa palengke na 50? Are you saying, Mr. Chair, 10 pesos ang kita mo? Giit naman ng Grain Retailers Confederation of the Philippines, mas maraming nag-aangkat ng premium na bigas kaysa sa well-milled at broken rice. Ayon naman sa Bureau of Plant Industry o BP. Narinig mo yon, Stella Kimbo? Walang gustong kumain ng broken rice. Gusto nila, aangkatin nila yung bigas, alagang 35 or 38 pesos. Gusto nila ibebenta nila ng 42, 4 pesos lang ang tubo nila. Ang problema dyan, yung nagre-retail dyan, nagbabayad pa ng pwesto, nagbabayad pa ng ilaw, nagbabayad pa ng tax, nagbabayad pa ng kargador. Halimbawa, yung isang sakong bigas, 25 kilograms, yung kalahating sako, 25 kilograms. Kung tutubo ka dyan ng tigpo 4 pesos kada bigas, sa isang sako may tubo ka lang ng nang sabihin na natin 100 piso. Oo, makabenta ka ng 10 sako sa isang araw, retailer ka, meron kang 1,000, meron kang kargador, kakain yung pamilya mo, may pwesto ka pa, may ilaw ka pa. Sa dinami-dami na nagtitinda ng bigas sa palengke, marami pong nagtitinda ng bigas sa palengke, bakit hindi pa rin na kayang ibaba ang presyo? Considering, di ba? Sasabihin nyo, ay maraming supply, maraming nagtitinda ng bigas sa palengke. Ang tanong, magkano yung puhunan na nakuha yung bigas? Wala itong kapangyarihang magdikta kung anong uri ng bigas ang iaangkat ng rice importers. Nasermo na naman Ulitin po natin si paring Tulpo. Sa presyo po na nakukuha po ng mga retailers po sa Bulacan, ito po kasi yung pinakamalapit po sa Manila eh. Usually po, nakakabili po yung mga retailers ng 38, papasa naman nila ng plus 4 pesos or 5 pesos. So nasa market po ng 42 or 43. Ito po yung mga broken. Yun naman po mga well-milled rice, nabibili po nila ng 1,950.
that is 39 pesos po or 40 pesos, na binibenta naman po sa market ng 44 or 45 pesos. So yun po yung nangyayari po ngayon sa kasalukuyan po. Pero, Mr. Chair, mag-ikot ka sa palengke, itataya ko na sweldo ko, bonus ko, pati bahay ko. Wala kang mabibili na lintik na less than 50 pesos. Bihira po, Mr. Chair. Pinagbobola tayo ng mga hinayupak na ito. I'm sorry for my language, pero niloloko tayo somewhere else eh. Nakita, sinabi na ng customs 33. Sinabi na nga ng wholesaler, 35 to 40 ang benta niya. Bakit sa palengke na 50? Are you saying, Mr. Chair, 10 pesos ang kita mo? Inayupa ka rin. Hindi mo naiintindihan ang business. 33 pesos import. 33 pesos. Sabi, wala nang tax dyan sa ano. Wala na. Ibabiyahe yan. I-store yan. May mga magtatrabaho dyan, Erwin Tulpo. 33 pesos, ilang kamay pang papasahan yan? 33, importer, rice dealer, ano pa? Mini rice dealer, retailer, yung mga nagbibigay pa ng mga... Di po ba? Kaya dito, makikita po natin ang pagiging ignorante ng ating mga namumuno. Dahil hindi po nila siguro dinanas ang dinaranas ng mga ordinaryong mamamayan na katulad natin. Hindi po ako gumagalaw kasi hindi pa ako nakabili ng bagong camera. Ayan, gumalaw rin ako. Yung mga ignoranteng mga namumuno natin dyan sa Kongreso dahil sila po ay mga mayayaman. Sige, tuloy. Giit naman ng Grain Retailers Confederation of the Philippines, mas maraming nag-aangkat ng premium na bigas kaysa sa well-milled at broken rice. Ayon naman sa Bureau of Plant Industry o BPI. Di ba? Mas marami daw pong nag-aangkat ng well-milled. Hindi. Yung premium kaysa well-milled. Yung well-milled po kasi yung broken yun. Yung tinatawag na durog-durog. Yung mga nagkakahalaga yun ng siguro nasa 50 pesos. Tapos yung premium, yan pumapalo po yan ng 55 to 60 pesos. Sa merkado, umaabot pa nga ng misa 70, yung masarap na bigas. Di ba? Ngayon, paano mo ibababa ng 20 pesos yan, Bobong Marcos, makinig ka, kung pagpasok pa lang ng bigas sa Pilipinas ay 33 pesos na. Yun po kasi ang tanong eh. Yun ang tanong. Nagpapasikat itong mga inayupak na mga kongresista na to, na nagpapasikat ngayon na 33 pesos, bibenta mo ng 45, ibig mo sabihin 10 piso ang tubo mo dyan. Kayo magkano tubo nyo sa kongreso? Dapat nga yan 33 pesos na inimbak dapat talaga yan, bibenta yan 50 kasi una, babagsak sa Pilipinas 33. Okay? May dadaanan pang mga kamay yan. Yung mga kamay na dadaanan yan, kasama yung mga ibang sindikato. Hindi po natin dito, yung tinatawag na dinidiscount o tinatanggal natin sa equation yung mga sindikato. Ngayon, katulad po ng sinabi ko nung una, kasi tayo po ay mahirap. Alam po natin yung hirap. Alam natin kung bakit napakataas ng presyo ng bigas. Hindi po pwedeng lukoy ng presyo ng bigas. Sige, given na. Nandyan na yung mga sindikato. Nandyan na yung mga hoarder. Given na yan, Erwin Tulpo, makinig ka. Magaling ka di ba? Magaling ka, Erwin Tulpo. Magaling ka, di ba? Inayupak. Magaling ka, di ba? Huwag kang magsalita ng inayupak dyan sa mga tao dyan na binibira mo dyan. Dahil marami pang dadaan ng kamay yan. Ang usapan dito, Erwin Tulpo, ang supply ba ay inaangkat o pinoproduce natin? Producer ba tayo o importer? Ngayon, kung producer ka, Erwin Tulpo, kaya mong sabihin na, marami tayong supply ng bigas, wala nang paglalagyan. Kaya lang, talaga ang Pilipinas, hindi tayo talaga bansa na kung saan talagang nasa Mekong River tayo.
Alam niyo po, ang Thailand, ang Vietnam, nasa Mekong River yan. Hindi nawawalan ng tubig dyan. Ha? Kahit magtanim pa sila ng magtanim ng bigas dyan, madalang pa ang bagyo. Meron ba tayong Mekong River dito? Hindi naman natin sinasabing, mataas ang bigas sinisisi natin sa gobyerno yung taas ng bigas. Hindi. Ang sinasabi natin dito, bakit tayo niloko ni Bobong Marcos na nagsabi siya ngayon ng 20 pesos kada kilo ng bigas at itong kanya mga lipores na mga inayupak na to, pilit na pinapapogi ang gobyerno, rice tarification, 50% discount, ganyan. Ang usapan ito Ang usapan, kasi mga inayupak na yan, kung total, ginamit mo Erwin Tulfo yung salitang inayupak. Kayong mga inayupak kayo dyan, hindi ninyo alam ang sitwasyon dito sa ating mababa. Dito, hindi nyo alam. Hindi nyo alam ang dinadanas namin. Alam lang ninyo bakit mataas ang presyo ng bigas, bumagsak ang bigas sa Pilipinas, 33 pesos na. Wala stick kayo Sa puerto pa lang, 33 pesos na. Ini-expect ninyo pagdating sa tindahan, 35 pesos lang, 3 piso lang ang tubo. Di ba? Ngayon, kung bumagsak sa merkado, dyan sa may puerto, 15 pesos ang bigas, pwedeng mag-225 yan. Di ba? Yun ang projected price nun kasi maraming dadaan ng kamay yan. Ngayon, kung nagngangawa ka dyan, Erwin Tulfo, at saka ikaw itong anong pangalan nito, nagmamagaling na naman tong Kimbo na to Wala itong kapangyarihang magdikta kung anong uri ng bigas ang iaangkat ng rice importers. Nasermo na naman ang mga ahensya ng pamahalaan sa umano'y hindi pagganap ng maayos sa kanilang mandato, lalo na't hindi rin dumalo sa pagdinig ang mga namumuno sa mga national government agencies gaya ng National Economic Development Authority, Department of Agriculture at iba pa. Paano sila aatin dyan? Ayaw na nilang madamay sa mga katarantaduan na 20 pesos ninyo. Alright. At etong si Kimbo, akala mo talaga magaling siya pag nag-analisa siya ng supply and demand. Serves a more nuanced analysis. Kasi A whole. Ayan Ng National Economic and Development Authority o NEDA, kaya nais din itong mapag-aralang mabuti ng Philippine Competition Commission ang sitwasyon. That the cut on rice tariffs from 35% to 15% have not led to a significant drop in retail prices of rice. Ostensibly, what the tariff reduction only succeeded in doing was to provide an attractive incentive for traders to purchase more imported rice. Nasa kamay ng importers at traders na yumaman po ng 13 billion pesos. Dahil yun po yung Sila lang ang yumaman, Kimbo. Sila lang ang yumaman. Kumusta ka, Kimbo? Kumusta ka? Hindi ka yumaman. Naghirap ka. Naghirap ka dahil binawasan yung tarif ng rice. kinita nila dahil bumaba ang taripa to 15%. Yumaman sila, 13 billion as a whole. Pero wini-withhold nila ang rice tax sa ngayon. Maawa naman sila, di ba? Pakawalan na nila ang rice tax na yan nang sa ganon, bumaba na ang presyo na sa ngayon ay dapat nasa bandang 35 pesos. Or sige, lagyan nila ng a reasonable margin pero nasa neighborhood ng 35 pesos. 35 pesos? Stella Kimbo, kay kalang 35 pesos. Ito, pakinggan natin to. Pakinggan natin, 35 pesos Stella Kimbo yung bigas. Pinipilit nyong pagwapuin si Bobong Marcos dahil nangako siyang 20 pesos. Ngayon, in the neighborhood of 35 pesos, ganoon. Pakinggan po natin to pakinggan natin. Ito pa. Ito, naginayupak to Huwag ka maginayupak Ito, pakinggan natin to Kimbo, makinig ka. Huwag ka magtatali-talinuan dyan, Ka ng mga kongresista, bakit walang presyo ng bigas na mas mababa sa 50 pesos kada kilo sa mga pamilihan? Sa presyo po na nakukuha po ng mga retailers po sa Bulacan, ito po kasi yung pinakamalapit po sa Manila Usually po,
nakakabili po yung mga retailers ng 38, papasa na mo nila ng plus 4 pesos or 5 pesos. So nasa market po ng 42 or 43. Ito po yung mga broken. Yun naman po mga well-milled rice, nabibili po nila ng 1,950. That is 39 pesos po or 40 pesos. Nabibinibenta naman po sa market ng 44 or 45 pesos. So yun po yung nangyayari po ngayon sa kasalukuyan po. Conservative pa yun, ha? Conservative pa. Kasi wala ng 45 pesos sa market. Kimbo. Ibig mo sabihin, Kimbo, nakukuha nila ng 38 pesos, tapos ibebenta nila ng 35 pesos. Ang galing, ano? Ang galing. Ha? Gusto po ninyong marinig ulit, sinabi ni Stella Kimbo, ito. O, pakinggan natin, galing, oh. Ang galing. Nagngangawa na naman to, ha? Stella Kimbo, the 35 pesos rice to. Pakinggan natin. Nasa kamay Oh. ng importers Oh. at traders Oh. na yumaman po ng Oh. 13 billion pesos. Oh. Dahil yun po yung kinita nila dahil bumaba ang taripa to 15%. Oh. Yumaman sila, 13 billion as a whole. Oh. Pero wini-withhold nila Oh. ang rice tax sa ngayon. Oh. Maawa naman sila, di ba? Oh. Baka wala na nila ang rice tax na yan. Oh. Nang sa ganon, bumaba na ang presyo na sa ngayon ay dapat nasa bandang 35 pesos. Oh, galing. Or sige, lagyan nila ng a reasonable margin, Oh. pero nasa neighborhood ng 35 Oh, pesos. galing. Farm gate. Galing, ano? Galing, ano? Si Stella Kimbo daw, margin, reasonable margin, nasa, ng 35 pesos, ganyan-ganyan. Ito, ha? Ito, conservative pa to. Ulitin natin, ha? Para maliwanag pong malinaw at clear sa ating mga kareason, mga kababayan, na si Stella Kimbo ay nandun siya sa, alapahap. Pasuray-suray siya doon na walang kaalam-alam. Yung utak niyang pasuray-suray, ayan, umandar na naman. Ikaw ba hindi yumaman? Sinasabi mo yung mga traders, ayaw mong yumaman, nagpapagod ang mga yan. Buti pa ang mga yan, nagtatrabaho eh. Kahit may mga kawatan sa iba sa mga yan, at least nagtatrabaho. Ikaw, anong ginagawa mo? Nagtatrabaho ka ba? Nagtatrabaho. Kongresista ka nga pala. Sorry naman, sorry. Kumusta ang lagay? Kumusta ang lagay? Maganda. Bakit bigla ka nagpakita, Stella, magpapasikat ka sa akin? Hindi ako mabibilib sa'yo. Hanggat hindi mo ine-explain ang yaman mo, saan galing ang pinagbili mo ng mga kayamanan mo, hindi mabibilib ang taong bayan sa'yo. Balita ko, matatalo ka na. Kakampi mo raw si Coco Pimentel. Laos na rin yun. Ito, pakinggan po natin, ha? Yan. Sa presyo po na nakukuha po ng mga retailers po sa Bulacan, ito po kasi yung pinakamalapit po sa Manila eh. Usually po, nakakabili po yung mga retailers ng 38, papasa na mo nila ng plus 4 pesos or 5 pesos. So nasa market po ng 42 or 43. Ito po yung mga broken. Yun naman po mga Broken po yun, broken. 43 pesos broken rice, yung hindi masarap, yung hindi kinakain, ha? Yung pagkain ng manok yun. Yung well-milled naman, yung long grain, magkano? well-milled rice, nabibili po nila ng 1,950. That is 39 pesos po or 40 pesos. Nabibinibenta naman po sa market ng 44 or 45 pesos. Oh. So yun po yung nangyayari po ngayon sa kasalukuyan po. Conservative pa po yan. Ibig sabihin conservative yan. Yan siguro nanggaling siya dun sa lugar. Meron kasi mga lugar sa Pilipinas na talagang nasa 45 pesos lang yung long grain. Pero banda dito sa amin, nasa 60 pesos na 55. Wala kaming magagawa, hindi ba kami kakain? Bibili namin yan kahit yun na lang ang natitirang pera namin sa aming mga bulsa. Ang natira na lang mga bulsa, wala nang pera. Si Stella Kimbo ay talaga naman, pati charts, pati school, may letter Q, mga Qpal. Okay, Pero, Mr. Chair, Yan. Ito, magpapasikat na po. Palakpakan po natin. Erwin Tulfo, in the attack mode, in a yupak mode. Ayan, mag-ikot ka sa palengke, itataya ko na sweldo ko, bonus ko, pati Oh. bahay ko. Wala kang mabibili na lintik na less than 50 pesos. Oh. Bihira po, Oh. Mr. Chair. Oh. Pinagbubula tayo ng mga hinayupak na ito. I'm sorry for my language, pero inayupak ka rin. Huwag kang maginayupak na ito dahil nadadama yung taong bayan. Sinong inaanayupak mo? Yung mga importer, retailer, tsaka mga dealer?
Binebenta niya, binibili namin, kinakain namin. Diba? Oh. Niloloko tayo somewhere else eh. Bakit? Ikaw ba? Kayo ba? Hindi nyo kami niloloko somewhere else? Ay, hindi! Hindi nyo kami niloloko. Alright. Pakitanggal po sa record yung niloloko in aid of the legislation. Nakita, sinabi na ng customs 33. Sinabi na nga ng wholesaler, 35 to 40 ang benta niya. Bakit sa palengke na 50? O diba? Sinabi daw ng importer 33. Sinabi daw ng ano ba yun? Hindi naman mga business people ito. Nagsasalita sila ng ganyan. Ulitin natin ha. Erwin Tulfo, makinig ka sa akin. I-explain ko sa'yo kung hindi nila kayang i-explain sa iyan. Customs 33. Oh. Sinabi na nga ng wholesaler, 35 to 40 ang benta niya. Bakit sa palengke na 50? Are you saying, Mr. Chair? Uulitin natin yan. Aararuhin kita dyan, Upak na ito. I'm sorry for my language, Oo, pero nayupak ka rin. niloloko tayo somewhere else eh. Nakita, sinabi na ng customs 33. Sinabi na nga ng wholesaler, 35 to 40 ang benta niya. Bakit sa palengke na 50? Are you O saying? diba? Yung ano daw, yung importer 33. Yung wholesaler 35 to 40. Yung retailer daw 50 pataas. Tama? O ngayon, anong problema doon? Tama lang yun. Customs 33. Sinabi na nga ng wholesaler, 35 to 40 ang benta niya. Bakit sa palengke na 50? Are you saying, Mr. Chair, 10 pesos ang kita mo? Hindi. Sagutin mo yan. Giit naman ng Grain Retailers Confederation of the Philippines, mas maraming nag-aangkat ng premium na bigas kaysa sa well-milled at broken rice. Ayon naman sa O diba? Kasi gusto nang pakain sa atin yung halagang 20 pesos kahit yung baboy hindi kakainin. Diba nung mga bata tayo, may mga tinatawag na NFA rice, yung mabaho. Ayaw nilang kainin yun. Ang tawag doon, NFA rice. Sino gustong kumain nun? Diba mga sosi na yung mga Pilipino ngayon? Diba? Mantagin mo yan. Sabi ni kagalang-galang, kapitapitagang hindi siya inayupak na si Erwin Tulfo. 33 daw po dyan sa may mga importer. Sa wholesaler, 35 to 40. Pagdating sa palengke, bakit 50 pesos daw? Okay, explain ko sa Erwin Tulfo Hindi pa didiretso yan Ang usapan pa lang natin dyan, yung importer 33, wholesaler 35 to 40. Wholesaler. Hindi mo pa binanggit yung dealer dyan. Hindi mo pa binanggit yung dealer. Tapos hindi mo pa binabanggit dyan yung mga dealer. May dealer yan, di ba? Rice dealer, yung mga nagde-deliver sa mga retailer. Kaya pag kinausap mo yung retailer, magkano yung tubo niya sa 1 kilong bigas? 3 piso. Diyan siya kukuha ng kanyang pambayad ng pwesto, Erwin Tulfo, na hindi inayupak. Diyan siya kukuha ng kargador niya, pambayad ng kargador. Diyan siya kukuha ng pambayad ng tax, yung tinitirhan niya kung saan siya nagtitinda. Diyan siya kukuha, Erwin Tulfo, makinig ka. Diyan siya kukuha ng pambili ng plastic, ibabalot niya yung bigas. Diyan siya kukuha ng panggasolina, pag pinikap niya o i-deliver niya yung bigas. Ngayon, yung bang 5 piso hanggang 10 piso na tubo ng isang, hindi pwedeng 10 piso. Nasa 5 piso lang o pababa. Nasa mga 3 to 5 pesos lang. Siguro, pero ang sabi sa akin ng kaibigan ko, sa isang sakong bigas, ang tubo niya 100. Okay? So kung ang tubo niya 100, divided by 25 yung 100, magkano yun? 25 pesos magkano? 25 kilos. Ang tubo niya kada kilo is 250 pesos. 250 and 2 pesos and 50 cents, gano'n? Tama? Mali ba ako? Mali ako. 25 divided by 100, 4 pesos, gano'n, 4 pesos. Mali ako, 4 pesos. Ano lang yun? Natural lang yun, 4 pesos naman. Babantayan mo yung bigas sa palengke.
Nakaupo ka sa palengke, binabantayan mo yung bigas mo. Kung may bumili o walang bumili. Naku po. Ngayon, ito pong si Stella Kimbo, ang sabi po niya mga ka-reaction, 35 pesos daw o nasa neighborhood ng 35 pesos. Ano ba yung neighborhood na yan, Nilagyan mo na rin ba ng letter Q yan? Qpal? Di ba? Mga Qpal kayo dyan. Nagdudunong-dunungan kayo. Paano mo kokontrolin ng isang bagay na hindi mo naman pinoproduce? Nagre-reklamo ka sa halaga ng isang paninda na hindi mo naman kayang i-produce. Kahit magkano pa ibenta sa'yo yan, wala kang magagawa dahil hindi mo kayang i-produce. Tama po ba? Tama. O di ba? Pero kung kaya nating mag-produce ng bigas, okay? Example, kaya natin mag-produce ng bigas. Ano bang ginagawa ng mga Taiwanese? Ang ginagawa ng mga Taiwanese, bibigyan ko ng idea itong gobyernong ito. Ang ginagawa ng mga Taiwanese, dahil nga wala nang masyadong supply ng gulay sa Taiwan, punta sila sa Pilipinas. Punta sila sa Pilipinas, ang gagawin nila, ang gagawin nila, magtatanim sila ng pakwan. Magtatanim sila ng mga gulay sa Pilipinas, mga Taiwanese. Sila ngayon ang nagpo-produce. Ginagamit nila ang lupa natin. Okay? Paano nila mapapababa ngayon ang presyo? Sa merkado, export, babagsak nila ang presyo. Pagdating sa Taiwan, sila naman ang sasalo. Naisip po ba natin yon na tayo mismo, meron tayong mga kababayan na aarkila ng lupa sa Thailand malapit sa Mekong River o sa Vietnam. Tayo ngayon ang magtatanim sa Vietnam at sa Thailand. Dahil sa Pilipinas, hindi siya masyadong suitable sa rice. Unang-una, irrigation kulang. Mas malaki pa yung ginagastos mo sa diesel kesa dun sa bebenta mo yung bigas. Ngayon, bagyo, nandyan. Baha, nandyan. Konti lang ang lugar sa Pilipinas, bandang Mindanao siguro. Dito kasi sa Nueva Ecija, at saka dito sa bandang Bulacan, Pampanga, binabaha na yan. Dati yan, basket yan ng rice. Nung hindi pa binabaha, ngayon binabaha na. Ngayon, naisip na ba ng gobyerno na meron tayong mga taong, mga komersyante na sila mismo ang magtatanim ng bigas doon sa Thailand, doon sa Vietnam, at dadalhin nila sa Pilipinas? Di po ba? Siguro kung may tariff yun, dahil nga, total, tayo naman ang nag-produce nito, i-declare natin na mura lang. Di ba? Kasi yung tutubuin ng tao sa Vietnam, saka sa Thailand, kukunin mo na yun Di ba? Madidecrease mo na yung price doon. Pagpasok sa Pilipinas ngayon yan, dahil producer ka na, ginamit mo nga lang yung lupa ng Vietnam saka Thailand. Naisip niyo po ba yan? Kaya sila nakakapagbenta ng mura at nakakapag-produce ng maraming bigas kasi yung lugar nila ay suitable na suitable yan sa pagpo-produce ng bigas. Nakalimutan po ninyo yung Mekong River? Yung Mekong River, hindi nauubusan ng tubig yan. Okay? Yung paligid ng Mekong River, dumadaan yan sa Thailand, sa Vietnam. Okay? Ngayon, yung paligid nun, palayan. Hindi ko sinasabing hindi tayo pwedeng magtanim ng bigas sa Pilipinas. Ng palay pala. Hindi mo naman pwedeng tanim pala yung bigas. Palay. Pahani na. Napakaganda ng palay. Bumagyo. Ubos. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat sa pagsama ninyo muli sa ating channel. Yung pangarap po nilang 20 pesos, pangarap lang yan. Sila na mismo nagsabi, pagbaba pa lang ng pagbaba sa Pilipinas, 33 pesos na Paano mo gagawing 20 pesos yan, Bobong Marcos? Kahit sabihin mo pang tanggalin mo lahat ng tarif, wala ng tax yan, free na, tax free na yung bigas, hindi pa rin bababa yan. Kasi hindi natin pinoproduce.
Hindi tayo ang may control kung magkano yan o... Tama o mali? Tama, di ba? O. Ngayon nagrereklamo kayo. Ngayon nagngangawa kayo dyan. Bakit napakamamahal ng bigas ninyo? At nagpasikat pa itong si Stella Kimbo. At ito namang si Erwin Tulfo na itataya doon yung sahod niya, bahay niya, lahat-lahat. At tinawag pa niya mga inayupak. Itong mga importer at producer. Nagtatapang-tapangan si Erwin Tulfo. Diba? Oh, Erwin Tulfo, ang apelyido mo Tulfo, hindi Duterte. Walang maniniwala sa bunganga mo, boy. Di ba may libel case ka? Diba? Huwag kayong maggaganyan kung hindi nyo naman talaga ang alam ng punot dulo ng problema natin. Ang problema natin, hindi tayo producer. Anong pinoproduce natin? Banana. O ngayon, hawak natin ng banana. Nagre-reklamo ba ang Japan sa mahal na presyo ng banana? Hindi. Mahal nga, kaya nga dito sa Pilipinas, mahal ang banana eh. Mas mura pa nga yata sa Amerika yung banana eh. Galing sa atin ang banana, pero pagdating sa Amerika, mas mura pa kaysa dito. Paano nangyari yun? Di po ba mga ka-reaction? Isang kagimbal-gimbal, karimari-marim ang nangyayari ngayon sa presyo ng bigas? Ay hindi, normal. Bakit normal? Producer ka ba? Hindi. Anyway mga ka-reaction, mag-comment po kayo sa comment section kung nagustuhan ninyo ating video. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Huwag po kayong maniwala kay Kimbo dahil hindi po niya alam ang kanyang pinagsasabi. 33 pesos, Madam Kimbo. Tapos gusto mong ibenta ng 35? Saan ka nang galing lupalop ng earth? At ikaw naman hindi inayupak na Erwin Tulfo na pwede kong tawagin inayupak ka rin kasi hindi mo naman alam ang pinagsasabi mo. Sinabi na nga nila na 33 pesos tsaka 45 pesos ang halaga ng well-milled tsaka yung premium rice. So sina yung mga Pilipino ngayon, premium. Di si Bobong Marcos, pababahin mo ng premium. Huwag na kayong magsabi-sabi ng hinayupak dyan sa Kongreso, Erwin. Dahil hindi nyo show yan. Yung bahay na yan, wag kayo, ang mayroong karapatan lang magmura dyan, ang Pangulong Duterte. Huwag mong kailangang gawin ng style ng Pangulong Duterte dahil hindi pwede sa yun. Dahil hindi pa nademanda ang Pangulong Duterte ng libel. Nademanda ang Pangulong Duterte ng human rights sa mga tinapon niya kung saan-saan. Inulog niya sa sa helicopter. Meron ka bang ganon? Kaya mo bang sabihin may inulog ka sa helicopter? Wala! Huwag kang magtatapang-tapangan, Erwin. Tulfo ang apelido mo, Tulfo, hindi Duterte. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat muli. Syukran. Ingat po kayo, subscribe at i-share ang video.